So mga kapatid, alam niyo, totoo, no? Una, family, talagang yun ang gustong abutin sa atin ng Panginoon. At dahil doon sa mga patutong yun, mga kapatid, naniniwala ko yun yung direksyon na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Okay? So, baliktarawan ko lang po, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon last time, at magtatapos po tayo doon sa word na gustong iwanan sa atin ng Panginoon. Last time, we've talked about this being distinct. Now, being distinct. Sa Tagalog po, ay pagiging kakaiba. Okay? Pag sinabi daw po nating distinct, literally, having the difference mark. Ibig sabihin, meron kang marka na ikaw ay ibang-iba. So parang yung sinabi niya kanina, parang may mga kakaiba na. Okay? May mga kakaiba na. Then, separated by a visible sign. Naibukod ka dahil meron ng mga kakaibang senyales. Okay? Or, by a note or mark, as a place distinct by name. Okay? Next din na natin. So, ang pinag-usapan po natin ay yung salitang distinction, a clear, unmistakable impression. Sabi ni Rapdod kanina, sabi niya, meron akong unmistakable impression. Meron ng clear, unmistakable impression nakikita ko sa aking pamilya na kung saan malapit na silang makakilala kay Lord. Amen? Malapit na silang mapalapit sa ating Panginoon. And I believe po, mga kapatid, hindi lang bilang Kristiyano yung kinakanta po natin, hindi lang yung pinupuntahan po natin, merong mga clear, unmistakable impression dapat ang isang Kristiyano. Okay? So, ibig sabihin, distinction. Now, pinag-usapan din po natin nung nakaraan, tingnan niyo po ito. Okay? Hindi naman pwede na lahat ay magkakamukha, halos iisa na lang ang mukha. Di ba? Paano kung ito yung pustiso ng kabi mo at pustiso mo, pareho? Di ba? O halimbawa naman, yung mga, ano pa ba yung nakasulat dyan? Yung gamot na pang-diarrhea at gamot ng pang-maintenance mo ng high blood, pareho lang. O, di ba? Kasi wala nang pinagkaiba . So, napakahirap pala nang walang pinagkaiba. Okay? Now, ang ating Panginoon mismo, siya po ang gumagawa ng kaibahan sa buhay ng mga Kristiyano. Tingnan natin. Okay? Ang Panginoon Diyos mismo ang gumagawa ng distinction sa kanyang mga anak. But the Lord will make a distinction. Ito ang sabi ng Panginoon. But the Lord will make. Everybody say, will make. Ibig sabihin, gagawa ang Diyos ng distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt, so that nothing of all that belongs to the people of Israel shall die. So dito, mga kapatid, yung salitang distinction ay ginamit ng Panginoon for protection. Therefore, kung tayo pala ay Kristiyano at wala rin pinagkaiba sa hindi Kristiyano, tayo ay mananampalataya pero wala rin pinagkaiba sa hindi mananampalataya, tayo ay Kristiyano, pero yung kilos, pananalita ay walang pinagkaiba sa mga di mananampalataya, ibig sabihin, delikado ang buhay natin. Why? Because in the Bible, pinakita dito, God make the distinction para saan? Para sa proteksyon ng Israel. Okay? Next, tingnan natin. But not even a dog will bark at the Israelites or their animals. Then you will know that I, sabi ng Panginoon, that I, the Lord, make a distinction between the Egyptians and the Israelites. Sa panahong ito, mga kapatid, ito yung time na inihihiwalay na ng Diyos ang mga Israelita sa mga Ehipto, sa mga Egyptians. Okay? Then, sabi ng Panginoon, I, the Lord, make a distinction between the Egyptians and the Israelites. So, nakita natin na talagang ang Diyos ang gumagawa ng kaibahan sa kanyang mga anak. Kaya nga po mapapansin po natin, hindi man natin piliting baguhin ang ating buhay, pero nagugulat at nahahalata, parang may napabago sa kanya. Diba? Ang mga anak, pag na-meet nila ang kanilang mga magulang, na napapalapit sa Lord, paano nagbabagong aking mga magulang? Ang mga magulang na na-meet ang kanilang mga anak na lumalapit sa Diyos, parang nagbabago ang aking anak. Diba? Dati, ang budig ng anak ko, mabubulaklak na mura. Ngayon naman, bakit parang hindi na siya nagmumura? At ang sabi ng mga nagmumura, sino ba yung kahapon nag-testimony?
No? Nung nagte-testimony daw sila, nung pag nakakarinig na daw sila ngayon ng mura, parang naaalibadbara na yung tenga nila. Bakit? Kasi ang Diyos ang gumagawa ng kaibahan. Amen? Now, may mga pagkakataon mga kapatid na ang Diyos ay talagang babaguhin po tayo. Subalit, inirerespeto ng Panginoon ang ating mga malayang pagpili o yung tinatawag nating free will. Okay? Kung yung distinction na yon ay papayagan natin na makita sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Sabi ko nga ho nung nakaraan, baka mamaya ho siguro hugutin ko kayo dyan sa mga kinauupuan niyo, papikitin ko kayong lahat, turukan ng kung anong halimbawa yung pampatulog, di halata, di ba? Pagkagising mo, inilipat kita doon sa kabilang relihiyon, paggising mo, kampante ka pa rin kasi walang pagkakaiba. Pareho lang. Diba? So, ito yung gusto ng Panginoon na sa trabaho, sa pag-aaral, sa eskwelahan, sa tahanan, yung makita yung kaibahan kasi tayo ay anak ng Diyos. Okay? Next, yun natin. Sa buhay ng mga Israelita, naging malinaw ang utos ng Diyos tungkol sa distinction. Next. Do not adopt the customs of the people who live there. So, meron palang ganong utos ang Diyos na huwag kayong gagaya sa pamumuhay ng mga taong nandiyan. Okay? Bilang mga Kristiyano, nakakilala sa Diyos na buhay, tumanggap tayo, nag-uutos sa atin ng Panginoon na iwanan na natin ang mga kultura na nakasanayan dito sa lupa. Mga kultura ng mga, sabihin natin, pagiging sakim, mayabang, sinungaling, mandaraya, mapanglamang sa kapwa, di ba? Mapagduda, chismoso, chismosa, di ba? Seloso, selosa, no? Yan yung sabi ng Panginoon, do not adopt the customs of the people who live there. Bakit? Kasi bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang pagiging, ano ang tawag doon? Ang ating citizen ay hindi na sa lupa kundi sa langit. Okay? So, sabi ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagalangit, iwasan ninyo, do not adopt the customs. Okay? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung medyo may custom ng mundong ito. Okay? Okay? Do not adopt ang sabi dyan. No? And then, they have disgusted me with all their evil practices. Okay? Bakit mga kapatid? Huwag daw tayong makiki-adapt or else, ang sabi ng Panginoon dito, kasi yung mga taong yun, sabi dito, nag-disgusted si Lord. Ano ba yung disgusted? Yung parang naiinsulto, na parang hindi kampante ang Panginoon, na hindi maganda. It is a negative feeling na kung saan hindi umaayon sa kanyang kalooban. Therefore, kung makiki-adapt pala ang mga anak ng Diyos sa ganung klase ng kultura, wala nang pinagkaiba. Okay? Pangalawa, wow, yung damdamin ng Diyos towards dun sa mga gumagawa noon ay pareho sa mga gumagawa talaga noon. Okay? Next, na natin. Sabi dito, Leviticus 20:24, but I have promised you this rich and fertile land as your possession, and I will give it to you. Tingnan niyo po. I am the Lord your God, and I have set you apart. Ibinukod kita. I have set you apart from the other nations. Okay? Now, sa puso, sa isipan ng Panginoon, nung tinanggap natin ng Panginoon, isineperate na tayo ng Diyos. Okay? Next. The priests break my law and have no respect for what is holy. Nagalit ang Panginoon sa mga Israelita, sa mga pare, sa mga pinuno, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nung panahon yon, mayroong pinuno na kung saan kapag nagsalita yung pinuno, hindi mo mahahalata. Why? They make no distinction between what is holy and what is not. Bakit dumarating sa pagkakataon na ang isang leader ay hindi na nagpapakita ng distinction? Bakit dumarating sa isang leader na hindi na nagpapakita ng what is holy and what is not? Bakit? Baka yung leader kasi may tinatago. Okay? Hindi na makapag-declare ng what is holy and what is not, baka kasi hindi ako mabigyan ng love gift. Bakit hindi na makapagturo, hindi na makapag-rebuke, hindi na makapagsabi na hindi kalooban ng Diyos yan? Baka iwanan, maubos ang member.
Nagalit ang Panginoon. The priests break my law and have no respect for what is holy. They make no distinction between what is holy and what is not. Mga kapatid, ito pong culture na ito, itong values na ito, mga kapatid, kapag natutunan po ng bawat isa sa atin, yung distinction between what is holy and what is not, makikita sa atin ang kaibahan. Amen po, mga kapatid. Now, anong resulta? They do not teach the difference between the clean and the unclean things. And they ignore the Sabbath. As a result, the people of Israel do not respect me. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag pala ang buhay natin ay naglalaro sa lugar na we do not make any distinction between what is holy and what is not, may tendency pala, mga kapatid, na hindi natin na irirespeto ang ating Diyos. Kamusta po ang level, mga kapatid, ng pagtanaw natin ng banal at hindi banal? Kamusta po ang ating pagtanggap, mga kapatid? So, ang mensaheng ito, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin na ang ating Diyos ay una na siyang nagbukod sa atin. Then, pangalawa, sa atin, in response, dapat palang magkaroon tayo ng desisyon. Dapat talaga, Panginoon, maibukod ang aking buhay upang makilala kung sino ang talagang sayo. The distinction. Next. Distinct believer, number 1, because he is a driven believer. Vision-driven believer. Anong ibig sabihin ng vision-driven believer? Bakit siya kakaiba? Kasi lagi siyang merong pag-asa. Lagi siyang masaya. Kahit na may problema. Bakit? Lagi pa rin siyang parang walang problema. Kahit na walang pera, parang mukha pa rin siyang may pera. Hello? Bakit? Kasi vision-driven believer. Bakit? Ano yung ibig sabihin ng vision-driven believer? Isang Kristiyano na nagtitiwala sa mga magagandang pangako ng Diyos kung kaya't laging puno ng pag-asa. In times of sickness, ang pangako ng Panginoon, I am your healer. Diba? Therefore, dahil ang pananaw mo lagi nasa salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos, mga kapatid, tingnan niyo po ang salita po ng Diyos ay punong-puno ng pangako sa lahat ng pinagdadaanan po natin. At kung pagtitiwalaan po natin, kung tatanawin po natin na ang lahat ng pinagdadaanan natin, whether it is negative, ay may sagot ang salita ng Diyos, alam niyo po, lagi tayong masaya, may pag-asa at masigla. Kaya nga ho, kung minsan, ilan mo sa inyo naranasan niyo yun, no? Yung laging may lapit ng lapit sa inyo, no? Kasi ang tingin sa inyo, milyonaryo. No? Yung talagang yung antindi nung dating kahit walang datong. Diba? Talagang lapit ng lapit. Pero hindi, ang totoo, hindi yung datong ang nakikita nila sa atin. Hello? Ang nakikita talaga nila at nararamdaman ng mga kapatid, yung pag-asang meron tayo. Kaya lang, siyempre, ang capacity na tingnan nila is yung material and physical. Kaya opportunity na yun, mga kapatid, na kung may lalapit man sa atin, ipakita natin yung pag-asa na meron tayo. Okay? So, number 1, para daw maging kakaiba, number 1, vision-driven. Sa estudyante, vision-driven. Nakikita mong magtatagumpay ka, yung mga engineer dito, kayo na ang mga pinuno ng DOST, kayo na ang mga pinuno ng mga ano pa ba, yung mga highway and works, no? Yung mga ganyan, yung mga sewerage system, kayo na ang mga pinuno. At dahil nakikita nyo yan, dahil natatanaw nyo yan, you are excited. Bakit? You are a vision-driven believer. Therefore, pag ganyan ka, kakaiba ka. So, ang vision, mga kapatid, Diyos na mismo ang nangarap sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Kaya lang, nakikita ko sa sarili ko, ano ba yan? Heto na naman, wala na ako kapag ako, buhay nga naman. Di ba? Ayun, halatang halata, hindi vision-driven. Negative-driven. Okay? So, pangalawa, para masabi natin, not only vision-driven believer, but values-driven believer. Ano ibig sabihin ng values-driven? Itinutulak siya ng kanyang mga pinapahalagahan. At ano ang pinapahalagahan ng isang believer? Tingnan natin Galatians chapter 22, verses, ano to? Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Sabay-sabay nating basahin yung mga values. Ready, begin. Subalit,
Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katigaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Now, mga kapatid, kung ito po ang nagdadrive ng ating buhay, kapatid, kakaiba ka sa lahat. Ikaw na. The best ka na. Di ba? Mga kapatid, tingnan niyo po, kapag ito ang nagdadrive sa atin, wow, halatang halata. May problema ta, lalapit sa iyo. Nag-aaway sila, lalapit sa iyo. Wala silang pag-asa, lalapit sa iyo. Bay, pambihira ka, halatang halata kasi you are values driven. Na nung minsan ikaw ay nabibiktima, may umaaway sa iyo, may gumugulo sa iyo, o may na-persecute sa iyo, dahil ikaw ay driven ng mga values ng Panginoon, mahahalata nila. Kakahiya naman, ba't ko ba ginanong itong tahang ito? Hindi naman siya ganun talaga. Why? Because you are values driven. Diba? Kapayapaan, katyagaan. Okay? Next. Ano yung dapat na level na pagiging pagkakaiba natin? Kasi hindi lang po sapat na makita natin, ay salamat Kristiyano na ako. Hindi po tulad dati, hindi ako nakakakilala. I'm born again. Amen! Palakpakan, hallelujah! Ganun pa no? Kaya lang tuldok na. Hindi po mga kapatid. May level po ang distinction. Number 1, from being an unbeliever to being a Christian. Dati hindi ka malapit sa Diyos, ngayon tinanggap mo ang Panginoon, naging Kristiyano ka. Yan ang unang level ng distinction. Pangalawang level ng distinction, mga kapatid, tingnan natin. Dahil Kristiyano ka na, baka mamaya pareho lang. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples, hindi go and make Christians. So, ibig sabihin, nung naging mananampalataya na, nung naging Kristiyano na tayo, ang unti-unting iniuutos na ng Panginoon, maging disciple po tayo, mga kapatid. Therefore, sa loob pala ng simbahan, mayroong dalawa, Kristiyano at na-disipulo. May pagkakaiba po ba ang ugali ng Kristiyano at na-disipulo? Diba? Ang na-disipulo, isang taong may nagdidisipulo, may nagko-correct, may naggagabay, may nagbabantay ng kanyang pamumuhay. Spiritual, at not only spiritual, but even in everyday life. Kapatid, medyo bastos yung bibig mo, medyo hindi totoo lang, huwag ka magagalit. Pero kung ito, totoong disciple, makikinig. Pero ito, kung hindi totoong disciple, lalayas. Kita niyo po ang Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan mga lahi? Siguro, kung meron lang maintenance na gamot, kalsi. Ibig sabihin, hindi totoo mga kapatid. Yung maging Kristiyano, mga kapatid, madali. Pero ang maging disipulo, ito ang mahirap. Dalawa po ang klase ng mahirap sa pagiging disipulo. Una, yung ikaw ang magdisipulo. Ang hirap po no. Para kang ng magulang na mayroong 10 anak na pasaway. Yun yung unang hirap. Pangalawa, ang hirap magpa-disciple. Una, mahirap mag-disciple. Pangalawa, mahirap magpa-disciple. Bakit? Pag nagpa-disciple ako, tatanong-tanongin pa niya yung oras ko. Imbes na nanonood ako ng Esther, ano ba yung palabas ngayon? Ha? City Hunter, kung dira, diba? Michelle Brook daw, City Hunter. Ayoko, yung magpa-disciple. Ayoko. Diba? Baka makais-kapes yung devotion ko. Ang devotion, sulat-sulat pa Nung high school mo, hindi ako nagsusulat Tapos ngayon, pag devotion na ako, sulat daw. Sapat na nga yung nagbabasa Yung disciple. Mga kapatid, ang sinasabi ko po totoo. Hindi po ako nagpo-promote na magpa-disciple o mag-disciple. Ang sinasabi ko, sa totoong buhay mahirap. Ang kailangan natin, biyaya ng Diyos. Kaya ang mga nagde-disciple, umaasa lang yan sa Diyos. At yung nagpapa-disciple, umaasa lang din yan sa Panginoon. Hindi dahil gusto mo magpa-disciple, kasi sino pa siya? Pag sumakit ang tiyan yan, pare-pares lang kami ng pinuupuan magsasalita sa buhay ko. Kaya yung magpa-disciple, wow, it takes a lot of the grace of God.
At ganun din ang magdisipulo. Ang hirap eh. Sino pa siya eh? Buhay ko, maayusin ko siya pa. Diba? Mga kapatid, from being a Christian to being a disciple. Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, sabi ko nga sa forerunners, di na. Dati, pinagtatawanan yung mga makadiyos. No? Natutokso ka, ayan ay mga hallelujah. Di ba? Ganyan. Praise the Lord ka na pala ngayon, di ba? Hindi na uso ngayon yan. Dahil marami ng forerunners ang tinatayo ng Panginoon. Alam niyo po, ang uso na ngayon, kabataan ka, maporma ka, maayos kang tingnan, malinis kang tingnan, pero pag nagsalita, salamat sa Diyos, amen. Alam niyo, one time, yung mayroong itong isang mukhang artista na po dito, itong si Junio, si John. Alam niyo, kasabay ko minsan eh. Nung papunta kami ng jeep papunta kami ng monumento, nagkasabay kami, papasok siya ng school. Nandiyan kami sa, ano ba to, yung terminal ng May Kawayan to Monumento. Kwentuhan lang kami, kasi parang basta normal eh. Yun yung pang-araw-araw na buhay. Talagang Panginoon, ano? Oo nga. Yung cellphone ko nga, pinagpepre ko nga ito, si pagting na ito, kailangan mabago siya. Kailangan madinig niya yung ano ng Panginoon. Dahil gano'n. Tapos nung nasa balitawak na kami, merong babaeng, ang ganda, tingin ang tingin sa akin. Ito ngayon. Kaya ano, tapos sabi niya, hindi siya mapakali. Excuse me, gumanon sa akin. Nakatingin kami dalawa ni John. Ano kayo? Sabi ko, tao ba? Ano kayo? Hindi, ano yung Christian, sabi namin. Anong klaseng Christian? Ano ba sinabi natin? Basta Christian, ano pa ba sasabihin namin? Kami Christian na mga sa Pine Bee, sa Pine Cone, yun ba? Ganun ba? O Pine Cluster, di ba? Basta Christian, sabi niya, hindi kasi alam nyo, bibihira lang kasi sa mga lalaki ngayon na nag-uusap tungkol kay Lord. Distinction. Di ba? Gusto ko sana hindi na uso yun. Di ba? Ang uso na ho ngayon, yung mga kabataan nag-uusap-usap kay Lord, siguro hindi niya lang alam. Kasi nga pala, saksi ni Jehovah siya. Pero alam niyo mga kapatid, basta Kristiyano ka ngayon, hindi na po uso yung hindi nadidisipulo. Noong nagpunta po kami kahapon dyan sa bayan, yung isang simbahan ho doon na napakatanda, matanda pa sa aking inang. Diba? Tatluhin mo ang edad. Ganun eh. Ganun katanda yung simbahan doon. Alam niyo, nagsalita ho kami doon, yung mga talagang matatanda na nakaganon sa amin. Diba? Ano kaya sasabihin itong mga batang to? Sabi ganun, mga buhok nagtayong ganun. Ganun. Nakatingin sila sa amin. Pero alam niyo, nung isang design na nakita namin, kahit matanda na sila, kahit itong mga kabataan nila, ang isa lang ang lumalabas sa bibig nila, gusto ko pong magka-cell group. Gusto ko pong mag-alaga ng kaluluwa. Alam niyo, isang kabataan, merong dalang 4 na kabataan din na classmate niya. Gustong-gusto niyang maalagaan kay Lord. Bakit? Kasi hindi na uso ngayon yung hindi nagde-disciple at walang nagde-disciple. Bakit mga kapatid? Malapit nang dumating ang Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon na ano daw ang palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon, ang paniniwala kasi natin, kapag daw marami nang nakapakinig ng salita ng Diyos. O tama naman. Pero naniniwala po ba tayo mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon, preach the gospel, nung sinabi ng Panginoon na kailangang makakilala sa akin ang mga taong ito, sa palagay nyo, kalakip kaya na ang tingin ng Diyos doon ay mga disciple? O sapat na sa Panginoon, basta makakilala yung tao niya, kahit di ba bago ugali niya, okay lang. O ang nakikita ng Panginoon ay isang brand new person, isang binagong ugali, binagong pagkatao. Nung sinabi niya, dapat tumanggap to sa akin. Therefore, mga kapatid, nung sinasabi ng pag malapit na dumating ang Panginoon na i-preach na ibig sabihin, marami nang nadi-disciple. At ngayon natin masasabi mga kapatid, dahil marami na unti-unti na nadi-disciple ang mga Kristiyano, totoo nga, malapit nang dumating ang Panginoon. Okay? So from being a Christian, and then lastly, mga hindi lang dyan magtatapos eh. From being a disciple to being a mentor. Hindi ka lang dinidisciple, kundi isang araw, ikaw na ang nagdi-disciple. Okay? Yan po yung mga distinction, mga kapatid.
Then wala pong masama mga kapatid kung ikaw ay nasaan mang level. Dahil ang sabi ng Bible, God is changing us from glory to glory. Huwag tayong magmamadali. Huwag naman tayong magdidiktahan. Oh, ikaw, hanggang ngayon, bansot ka pa rin. No, hindi po. Magmahalan po tayo, magdalanginan tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, magtulungan tayo sa pasanin ng bawat isa. Huwag tayong susuko kahit nahihirapan. Mag-alagaan tayo, magtulungan tayo, magsuportahan tayo, magpaalalahanan tayo mga kapatid. Pero huwag na huwag tayong manghuhusga. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Mga kapatid, magagalit sa inyo ang Diyos. Magagalit sa akin ang Diyos. Ang magkakapatid, mga kapatid, ay nagtutulungan maging sa progression at level ng pagiging mga Kristiyano. Amen? Okay? Now, tingnan po natin at dito po tayo magwawakas. Yun po yung introduction, ng haba mo. Ito na po yung mensahe, pero hindi po gumahaba ito. Altar builder. Altar builder. Tingnan natin kapatid. Anong ibig sabihin ng altar? Altar, a usually raised structure, parang ganito, isang mataas na lugar, or place on which sacrifices are offered or incense is burned in worship. Yun daw po ay altar. Pag sinabi din daw altar, often used figuratively to describe a thing given great value, especially at the cost of something else. Figuratively, no, when we say figuratively, hindi ito pwedeng isang bagay o pwedeng isang kumakatawan. Pwedeng lugar, gamit, bato, kahoy, bakal o kung ano man, o mataas na lugar, no? Pwedeng yan, pero i-describe na yung isang bagay daw ay kung saan doon mo dinadala yung isang bagay na mayroong value, okay? In the purpose of pwedeng worship, in the purpose of pwedeng you are honoring someone, okay? But this time, honoring the deity. Ibig sabihin, ino-honor mo ang isang Diyos. Ino-honor mo ang Diyos, hindi isang ang Diyos. Okay? Now, mga kapatid, ito po yung altar. Isang lugar na kung saan itinalaga mo sa buhay mo na kung saan doon mo iniaangat ang Panginoon. Whether it is sa yung kwarto na nakaluhod ka tuwing umaga, that is your altar. O kaya naman, tuwing tatanggap ka ng sweldo, pumipikit ka at magpapasalamat sa Diyos, then that is your altar. Amen? Diba? May nangyaring maganda sa iyong pamilya at ang ginawa mo, nagpatotoo ka, katulad ng dalawa dito sa harapan, then that two guys build an altar for the Lord. Okay? Next. Naging lutang sa buhay ng mga anak ng Diyos sa Biblia ang paggawa ng altar. Lutang na lutang po. Tingnan natin. Una, si Mary and si Martha. Nung time po na dumalaw ang Panginoong Hesus sa bahay ni Lazarus, nandun po ang magkapatid na si Maria at si Martha. Ito pong si Martha ay dahil may bisita silang napaka-espesyal. Sabi nila, ako, dapat maghanda tayo ng masarap. Sige, leche plan, handa natin yan. Sige, Tagalog na manok. No, ayoko Tagalog manok. No? Ano tayo ng, ano ba yung mga, cook, ayan, mag-prepare tayo. Salad, i-prepare natin. So habang naghahalo si Martha ganyan, sabi na ko, eto na. Nakita niya ngayon si Maria, nakaupo sa paanan ni Lord. Nakikinig. Siguro, nagpahalata siya, duman siya. Bigat-bigat naman ito. Ayan. Ay, Lord, sandali lang po. Hanggang sa hindi na siya makatiis. Kilos siya ng kilos, samantalang si Martha nakaupo lang at nakikinig kay Lord. Sinabihan niya si Lord, Lord naman, hindi ho ba kayo makahalata? Pagod na ako dito, samantalang yung babaeng magaling na yan sa harapan niyo. Nakaupo lang at nakikinig. Pero sabi ng Panginoon, Martha, ikaw punong-puno ka. Tingnan natin yung verse. Martha was upset over all the work she had to do. So she came and said, Lord, don't you care? Wala ka bang pakialam that my sister has left me? Iniwanan niya ako sa mga trabaho na ito, na ako lang mag-isa. Sabihin mo naman sa kanya, tell her to come and help me. Then ang sagot,
The Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and troubled over so many things, but just one is needed. Mary has chosen the right thing. Mary chosen to build an altar. Sometimes, wala na tayong panahong manalangin sapagkat paggising sa umaga, ang daming maruming damit na dapat laban. Late na ako sa eskwelahan, ang service ko, iiwanan na ako. Martha, Martha, ang dami mong pinag-iniisip. Wala ka ng panahong gumawa ng altar. Sabi mo sa katabi mo, Martha, Martha. Diba? Nako! Diba? Mga kapatid, tingnan niyo po, Mary has chosen the right thing to build an altar. Hindi masama na maglaban ng maruming damit. Hindi masama na huwag kang mahuli sa trabaho, sa eskwela, pero huwag nating pababayaan ang paggawa ng altar sapagkat Mary has chosen the right thing. Building an altar, mga kapatid, is a right thing. Okay? Yung devotion, yung pagpikit natin. Kanina kausap ko po si Bryce. Sabi ko, napansin ko, umiikli ang oras ng iyong pananalangin. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero nagsususpetsa lang ako. Pero sabi ko, huwag kang magagalit. Pero parang napapansin ko, umiikli. Mga kapatid, alam niyo po, hindi mauubos ang trabaho dito sa mundo. Kaya nga kung minsan pati linggo na kukuha pa natin sa dami. Hindi naman po mga kapatid, alam ko rin naman po iyon. Pero ang sinasabi natin mga kapatid, let's make a distinction today. A person, a Christian, a disciple who knows how to build an altar. Amen? Next. Zacchaeus. Ano po ang naging altar ni Zacchaeus? Puno. Diba? Altar of humility. Wow! Ang pagpapakumbaba pala ay isang altar sa harapan ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba pala ay isang altar na kung saan naluluwalhati ang Panginoon. The altar of humility. Next, si Mary Magdalene, an altar of surrendered life. Ibinigay niya yung kanyang mamahaling pabango. Magkano daw po yung presyo ng pabango na yun? Isang taong sweldo po ba, kuya? Isang taon, ano? Pero isang taong sweldo, ibinuhos lang sa paanan ng Panginoon. Nagalit yung mga alagad. Lord, naman ang pinayago nyo, hindi natin ibenta yan eh. Maraming makakakain ng mahirap. Sabi ka nun. Pero, hindi nila nakita na ang ginagawa ni Maria ay altar. Okay? Next. Jesus Christ Himself, He made an altar. An altar of service. An altar of salvation para tayo maligtas, makakilala sa Kanya, at magkaroon ng isang bagong buhay, nakakaiba, distinctive Christian, distinctive believer. Next. Exodus chapter 20 and verse 24. Make a special altar for me. You should use dirt to make this altar. Kung minsan mga kapatid ganito, no? Sabi ng Panginoon, you should use dirt. Gumamit ka, ikaw mismo ang gumawa. Huwag kang gagamit ng bato sa paggawa ng altar na pinutol ng bakal. Yun ang sabi ng Bible. Anong ipinapakita noon? Although mga kapatid, may mga tugtugan, may mga kantahan, pero hindi porket sumabay ka, nakagawa ka na ng altar. Dahil ang puso mo ang gumagawa ng altar. Hindi yung porket may tugtugan na kanito, tapos, buti na nakapag-church na ako. Hindi po mga kapatid, ang altar na gumagawa yung puso po natin. Ikaw mismo ang gagawa nito mga kapatid. Hindi porket may musika, kakanta kapag wala ng musika, hindi ka na makakanta. So gagamitin mo, make a special. Tingnan niyo po, merong promise ang Panginoon kapag sa sino mang believer, disciple na marunong gumawa ng altar. Tingnan niyo po. Offer sheep and cattle as a burnt offerings and fellowship offerings. Ito daw po doon sa altar, dalhin daw natin. Una, handog. Okay? Then, on this altar, sabi dito, tingnan niyo, do this in every place where I tell you to remember me.
then I will come and bless you. The more altar na binibuild natin sa buhay natin, the more favor ang ibinibigay ng Panginoon. Kahit malilit na bagay, ipinagpapasalamat natin, that is an altar of the Lord. At the more altar na ginagawa natin, the more na bibisitahin tayo ng Panginoon, the more na dadalawin tayo ng Diyos, ang ating pamilya, ang ating trabaho, at ang ating buhay. Amen? Okay? Sabi ng Panginoon, then I will come and bless you. Last, na kapag naglalaan tayo ng panahon sa paggawa ng altar, nagbibigay tayo ng daan upang tayo ay laging dalawin ng Panginoon. Next. Never go back to your family, work, school, even in ministry without an altar. Huwag na huwag po tayong haharap sa Diyos. Ngayon po, mga kapatid, after this, may mga, yung iba siguro may papasyalan, uuwi ng bahay, yung iba sa atin may mga plano na dalawin o kung ano pa man, may mga kakaharapin tayong tao, but never go back kung saan man yon nang hindi po natin nagagawa ang altar sa lugar po na ito. Ang gagawin po nating altar, mga kapatid, what kind of altar na kailangan mo ngayong gawin para kay God? Mga kapatid, hindi niya hinihingi, pero ikaw ang gagawa nito. Is that an altar of repentance from sin? Is that an altar na may itutuwid ka na bahagi sa buhay? Is that an altar of thanksgiving? Then give thanks to God. Is that an altar ng pagpapatawad, forgiveness to somebody else? Then, gawa ka ng altar sa lugar na ito. As we pray, as we sing this song, let's make an altar. As sabi nga ng song, it doesn't matter where I run. Sabi ng song, you're there for me. That's true, mga kapatid. Ano man ang kinalalagyan natin ngayon, ano man yung mga pinagdaanan natin ngayon, mga kapatid, it doesn't matter kung nasan ka. Pero it really matter na kung nasan ka, lalapit ka sa Diyos, and that is an altar before God. Amen? Kahit dyan sa inuupuan mo, yung inuupuan mo will serve as an altar. Kahit nandiyan ka, kahit nasan ka, nadidinig mo ang panawagan ng Panginoon to make an altar. Altar of forgiveness, paghingi ng tawad, pagpapakumbaba, pasasalamat. Maraming klase ng altar. Name it, mga kapatid. You can offer that to God right now. Pastor, wala na po ako parang maihatod na magandang altar kasi ang dami kong bayarin, ang dami kong pangangailangan. Then, that is your altar. Altar of trust. Altar of trust. Amen? Make an altar today. Pigit po tayong lahat. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy every. Come on, build your altar before the Lord. Talk to God right now. Everlasting love, Father, I worship you. Sa dami ang pinagdadaanan mo, hindi ka na makapagsalita. Then just cry out to God. Naiintindihan niya ng Panginoon right now. Oh God, it doesn't matter where I am, you care for me. Come on, lumapit ka sa Panginoon. It doesn't matter.
Magsumbong ka sa Panginoon. Yes, Lord. You wipe away the tears. You lift me when I fall. I be saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go. You walk with me. Come on, bumalik ka na sa Panginoon. It doesn't matter where I go. You cover me. Oh, you wipe away the tears. You lift me when I fall. My life is saved. Come on, tumayo tayong lahat. Sambalin natin ang Panginoon. You are my Father. Come on, sing that right now. Your mercy and grace surround me. For your everlasting love, Father, I worship you. Hallelujah, come on, just praise. Come on. Kailangan i-admit sa Panginoon. Just open your mouth, open your mouth. Magsumbong ka sa Panginoon. This is your altar right now. Ito yung altar na pinagin sa'yo ng Panginoon. So mag-cry out ka. Magsumbong ka sa Panginoon. Hingin mo sa Panginoon ang pagkailangan mo ngayon. Lumapit ka na may magpapakumbaba. Come on, oran to Him right now. Call on the name of Jesus. Call on the name of Jesus. Meron ka sakit ang karamdaman. Ibigay mo yung sakit na yan sa Panginoon. Pagkagaling ka ng Panginoon. Feel the armor of trust. You are my provider. You're my deliverer. Your mercy and grace. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, may kinakausap ang Panginoon. Come on, huwag kang matakot kung nakakatok ka ngayon sapagkat may ginagawa rin sa buhay mo. Huwag kang matakot ngayon kung paano ka umiiyak ka. Bakit parang hindi mo nakukontrol ang sarili mo? Huwag kang matakot sapagkat may ginagawa ang Panginoon sa iyo. You're my deliverer. Come on. Pinapalambot ng Panginoon ang puso mo right now sapagkat meron siyang nais na gawin sa iyo. Pagpalain at bigyan ka ng Panginoon. I worship you. Yes, Lord. 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 Just feel the embrace. Come on. Damin mo ang pagyakap ng Panginoon right now. Dahil gumawa ka ng altar, in-honor mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo ngayon. Come on, come on, come on. Sabi ng Panginoon, then I will come to you. I will come to you. Aabutin kita, dadalawin kita, lalapitan kita, yayakapin kita. Ang sabi ng Panginoon sa iyo. Come on. Oh, God. Oh, you are my Father.
forever. You embrace your sons and daughters, oh God. Come on, just feel the embrace. Come on. Just feel His presence right now. Feel His presence right now. Pagkabi mo ang kalakasan ng kagalingan ng Panginoon right now. Build an altar of faith. Ano mang kabigatan mo, huwag ka nang uuwi ng wala kang altar. Huwag kang uuwi ng wala kang altar. Altar ng pagsuko, altar ng pagtitiwala ng lubusan right now. Oh God. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. If you need an altar of total surrender right now, lubog ka sa Panginoon. Lord, I give you 100%. I trust you, oh God. Hindi ko alam, Lord, pero I trust you 100%. Lubog ka sa Panginoon right now. Oh God. Yes, Lord, yes, Lord. I'll build an altar for you, oh God. Yes, yes. Oh Lord. Thank you for your love. Thank you for your love. Lord, gusto kami dala-dala ang mga altar at pangako niyo, Panginoon.
Nadadalawin nyo kami, i-bless nyo kami, Panginoon, for building an altar for your glory. Oh God. Glory to you, God. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon right now? Tumayo po tayong lahat. Yes, oh God. Taas po natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon. Dakilang Diyos, narito ang aming mga kamay, tanda ng pagsuko at pagkilala sa aming Diyos na buhay, mapagmahal, at tunay na nagdadala sa amin sa ibayong kalaguan sa pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa himala, sa presensya, pag-ibig na yung ginawa sa amin sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lugar na ito, ang may-ari at ang pamilya kasama namin dito, Panginoon. Tuloy na madama ang pag-ibig at sama. Gayun din sa buhay ng bawat isa na dumalo, Panginoon. Ang bawat oras na kanilang ibinigay ay papalitan niyo, Panginoong Diyos, ng iyong pagsama, pabor at pagpapala sa buhay nila. Because every one of us, we have built an altar for your glory, O God. Panginoon, sa pag-uwi po namin, tataglayin namin ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang tanggapin natin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen.